Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila ito na nga ang nakakagimbal na balita ngayong araw dahil nangingialam na nga ang mga international lawyer dahil nga sa pagkakulong ni Ka Eric at Ka Badoy. Dahil nga kung makikita natin mga kaibigan at kung pag-aaralan talaga natin ay maraming ang butas ang ginawa ng mga kongresista na ito na talagang ginawa lang amang nila dahil nagkakampihan nga ang mga ito kaya pilit na kinulong si Ka Eric at si Ka Badoy na napatunayan naman na talagang illegal nga ang kanilang ginawa. Ngayon nga ay talagang kawawa lamang sila dahil nagsama-sama ang kanilang mga protector at mastermind na nasa kataas-taasan, walang iba kundi si Lisa Smugs at si Kuting ng Norte at ang acting president na si Romualdez. Kaya naman banat ng maraming netizen. No renewal of powers sa mga congressman. Ngayong darating na election 2025 ay dapat tanggalin sa pagka-speaker si Tambaloslos Marcoleta ang ipalit sa pagka-speaker of the House para ipagpatuloy ang tamang pagdahan sa bawat distrito sa buong Pilipinas. Ang mga congressman na yan dapat parusahan din sa maling pag-aakusa porkit nasa kapangyarihan sila, ginagawa nila ang gusto nilang gawin. One, the committee didn't allow the video to be seen in the House open in public forum for proper deliberation. If it is a question or a statement, was a big question in public eyes. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yung sabihin, every criticism na matanggap ng isang public official dahil ayaw niyo yun, isa-subject nyo sa committee hearing, that's abuse of congressional power. Whether you like it or not, napakasimple lang dapat nung ginawa nila dyan. Yung office ni Speaker Romualdez, pwede naman ipaliwanag yun. Hindi po totoo na may 1.8 billion na traveling funds, ganito po yan. No? Kasi hindi naman nag-accuse pinost niya as a question yan. Hindi na yun. So, merong constitutional right. Huwag nating i-restrict yung constitutional right ng journalist na it might limit yung access to information and the ability to disseminate kung halimbawa sasabihin mo na kailangan accredited ng KBP. So walang argumento doon. So anong panawagan natin dito? Well, you swallow you swallow your egos. Yun lang yung aking pakiusap sa mga congressman. Ngayon, meron pa akong nakita dyan, no? Parang sinasabi nila, well, hindi naman journalist si Ka Eric at si Dr. Lorraine dahil hindi daw member ng KBP, no? Or yung kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, no? Now, naintindihan natin na may context na gano'n, but just remember na ang KBP ay natawag natin private organization, no? So yung hindi requirement sa isang journalist na ma-accredit ng KBP, dapat maliwanag yan, no? Dahil walang specific laws sa Pilipinas that mandate journalists to be accredited by KBP para mag-practice ng journalism. Basic yan. Kasi the practice of journalism is not limited by such affiliations. So dapat ipaliwanag natin yan sa mga nanonood, no? And then at the same time, kahit na tignan natin sa international standards, no? Alam mo, bilang continuing student of international law, in terms of international standards on freedom of expression and tinatawag nating press freedom, yung pag-require ng mga journalists na katulad ni Ka Eric halimbawa at ni Dr. Lorraine or any journalist
na ma-accredit ng isang specificong organization ay may be considered or seen na parang isang gatekeeping yan na pwede niyang maging balakid yan or sangkaan yung free flow of information. Yung interpretation ng mga ibang congressman na ang KBP ay making them as if yung accreditation is mandatory, maling pananaw yon. Kasi parang binibigyan mo yung isang non-state actor. Pag sinabi kong non-state actor, Angelo, ang KBP is non-state, hindi yan bahagi o ahensya ng pamahalaan. Pag binigyan mo sila ng undue power, it might lead to conflicts, hindi ba, of interest. At saka yung tinatawag nating bias, no? Although ang KBP can lend credibility, hindi ba, sabi natin, under certain standards, pero uulitin ko ulit, hindi yan legal requirement for the practice of journalism under Philippine law. Napakahalaga yan, no? And then, at the same time, alam mo, 2023 na tayo. With the advent ng digital media, yung tawag natin nature ng journalism, nag-evolve na yan, nagbago na yan. Marami ng mga journalists now working online or yung tinatawag natin independent capacities, no? Na you don't have necessarily na nakatali ka sa traditional broadcast media na that the KBP, for example, primarily represents, no? So, napakahalagang paglilinaw yon. So, again, babalikan natin anong anggulo, saan tama yung gumawa ng committee hearing na ito. So, hindi yan ang dapat kinukommittee hearing ninyo. Ibig nyo sabihin, every criticism na matanggap ng isang public official, dahil ayaw nyo yun, isa-subject nyo sa committee hearing, that's abuse of congressional power, Angelo. Wala yang titindigang paa, kumbaga, no? Kasi whether you like it or not, napakasimple lang dapat nung ginawa nila dyan. So halimbawa, yung office ni Speaker Romualdez or yung staff niya, pinaliwanag. Pwede naman ipaliwanag yun. Hindi po totoo na may 1.8 billion na traveling funds, ganito po yan, no? Kasi hindi naman nag-accused pinost niya as a question yan, Angelo. So malinaw yan. So anyway, merong constitutional right. Huwag nating i-restrict yung constitutional right ng journalist na it might limit yung access to information and the ability to disseminate. Kung halimbawa sasabihin mo na kailangan accredited ng KBP. So walang argumento doon. So anong panawagan natin dito? Well, you swallow you swallow your egos. Yun lang yung aking pakiusap sa mga congressman. Pakawalan ninyo yan. Si Ka Eric tsaka si Dr. Lorraine, wala kayong rason na i-detain ang mga journalists who are trying to follow the law which Congress itself passed way back in 1956. Pero yung may marami pong nagsasabi, nag-feed na, although obvious na detractors nitong dalawa, yumabang daw po sila, parang hinahamon nila yung Kongreso, kaya yan, pinarusahan sila. Yumabang na daw yan si Dr. Lorraine. Kung tinitignan nila na because of very emphatic si Dr. Lorraine and Ka Eric sa papapaliwanag, very articulate sila. Hindi naman kalabisan yun Nagbigay naman sila ng respeto. Pero kung ipipilit mo, kahit ako, halimbawa, doon sa katayuan nila, ipipilit mo sa akin, ilang beses ko nang sinagot na ang karapatan ko ay hindi ko pwedeng i-disclose ang source. Tapos ipipilit mo pa rin. And then gusto pa nila lang i-reduce the executive sessions para sabihin na dito mo na lang sabihin. Pareho din yun. Because you are by itself violating the law. You're violating SOTO law. So, hindi mo pwedeng gawin yun no matter what. Whether it is in the committee or in the form of executive sessions. Ang ginawa sana nila yon ay dapat tinerminate na nga yung committee hearing agad kasi
kung yun lang yung pagbabatayan nila, no? At ano ba yung in aid of legislation ba ito? Itong ginawa nila, or simply because they don't like that program of Dr. Lorraine and Ka Eric, lalong-lalo na sa usapin na tinatanong doon sa programa niya, focusing doon na nanggaling sa isang congressional source yung travel funds ni Speaker Romualdez. Hosts na sina Eric Celis at Lorraine Badoy matapos silang i-cite in contempt ng Kamara. Pero ayon sa komite na dumidinig sa mga posibleng paglabag ng SMNI franchise, hindi sila madadaan sa ganyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ito, naka-hunger strike na si Ka Eric tsaka si Dr. Badoy. Naka-hunger strike. Anong sabi ng Kongreso? Hindi raw sila madadaan dyan. Baka natutuwa pa nga sila dyan. Hindi ko alam, ha? Oh, baka natutuwa pa sila dyan. O sige, mag-hunger strike kayo hanggang mamatay kayo. Ayawan ko, ha? Ayaw natin maghusga. Pero hindi raw sila madadaan doon. So, sa madaling salita, hindi sila concerned. Oh. Anyway, pag-usapan natin yan. Po ni Ka Eric, conference room po na... Ito ang detention center sa Kamara ng SMNI host na si Ka Eric Celis matapos i-cite in contempt ng House Committee on Legislative Franchises. May folding bed, mga kumot at unan. Pareho sila ni Lorraine Badoy na Alam mo, no, ang tagal-tagal na marami nang na-detain o dito sa Congress, sa Senado, hindi naman pinapakita yung lugar. No? Hindi ko alam kung bakit pinakita yung lugar. Hindi ko alam, parang sinasabi siguro nila na hindi, komportable naman sila dyan eh. Di ba? Hindi ko alam kung in bad faith po itong medyang nagsasabi nito. Hindi natin alam. Ayaw natin husgahan. Pero parang sa dami ng na-contempt, parang ngayon ko lang nakita yung lugar. O, di ba? Parang may tulugan, naka-aircon. So sa madaling salita, mababait ang mga kongresista. Maluwag po doon sila Ka Eric, hindi sila nahihirapan. detain at pinasite in Di samahan nyo ron, di ba? Kung sinasabi nyo komportable sila dyan. contempt dahil sa umano'y pagsisinungaling at hindi pagsagot sa tanong ng mga mambabatas. Sinisilip ngayon ng mga kongresista ang posibilidad na bawiin ng prangkisa ng kumpanyang nagpapatakbo sa SMNI dahil sa mga umano'y paglabag sa prangkisa nito. Naka-hunger strike mula pa 1:00 ng hapon nitong Miyerkules, December 6 ang dalawang SMNI hosts. Hanggang tubig lang yung kanilang consumption ngayon, walang... Yan, sabi ni Jay Pasyente, first time in history na pinakita nila. Kaya nga, di ba? Parang hugas kamay. Pero eto, naka-hunger strike. Well, anyway, sa isang banda, ay maganda naman sa katawan yung hunger strike. Kahit ako, ginagawa ko yan before. No? Nung active ako sa gym. 2 days, 3 days, hindi ako kumakain. Kasi maganda yon, nalilinis yung katawan. No? Pero sabi nga, kailangan yung ipagtanggol ang inyong sarili. Kailangan yung ipagtanggol ang karapatan ng mga mamamahayag. Kaya, kailangan nyo ng lakas, sabi nga nila. Isipin nyo, gusto ng mga kongreso yan. Congressman, gusto nilang manghina kayo. Baka mamaya, tuluyan kayo dyan. Talagang mamamatay kayo dyan. No? Maganda yan kung mga ilang araw lang, 3 days to 5 days. Ako naniniwala ako doon, that is good for the health. Actually, dapat ginagawa natin yan once a year. No? Yung ganyang klaseng fasting. Kaya lang ito, baka mamaya, sadyain kayo dyan. Ito hindi ko po inuhusgahan yung mga kongresista. Pero sa kanilang inaasal, ay wala silang konsensya sa inyo. Wala silang pakialam sa inyo. Talagang iipitin at iipitin kayo para maipit ang SMNI sa ngalan ng malalaking envelope. May magpapasko. Kailangan pamasko. Namamasko po, ninong. Namamasko po, ninang.
Ninong-ninang, may ninong-ninang sa Kongreso. Mamaya, ibubuko ni Jason sa. Pakita ko sa inyo, relax lang kayo. May ninong-ninang dyan. Oh. Couple. Sino ang couple sa Kongreso? Tinatanong ko kayo, ha? Well, hindi ko tinatanong yung mga kongresista. Tinatanong, sino daw ang ninong-ninang? Ang couple. Okay na, sumagot. Hindi na ako. Baka ipatawag pa tayo eh. No, pero pwede tayo sa hunger strike. Hanggang 3 days, 5 days pwede. Ang pagkain as a sign of protest sa illegal na ginagawa nila ng House of Representatives. Ako, sang-ayon ako sa iyo, attorney. Illegal yung ginagawa nila. Illegal detention yan. Illegal detention eh. Indefinite, ikukulong ka dyan. Anong klaseng contempt yun? Abay, daig nyo pa ang korte. Ang korte, merong definite kung hanggang kailan. Ito, indefinite. At hindi dumaan sa due process. Pinagsalita, sinasabi pinagsalita. Naku, nakikinig ako. Gusto magsalita ni Jason, ni Ka Eric. Sabi niya, bago nyo ako ikulong, pwede ba ako makapagsalita? Hindi nga pinagsalita, patay ang mic eh. Kaya nagsisigaw siya ron. Sinisigaw? Samahan nyo akong isigaw. Kung ano yung narinig nyong sinisigaw ni Ka Eric. Kangaroo court. Kangaroo court, totoo po ba yun, Kongreso? Di ako nagtatanong lang ha. Yan ba yung sinigaw ni Ka Eric? At kung sinigaw niya yan, bakit niya kaya naisigaw yan, mga congressman? Totoo bang kangaroo court kayo? Committee on Franchise. Iaapila ng kanilang kampo sa Lunes ang contempt order para mapalaya na ang dalawa kung sakali ay pagbobotohan pa ito ng komite. Pero kung hindi raw ito katigan ng komite, mapipilitan silang maghain ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang umano'y illegal detention at arrest ni Celis at Badoy. Huwag nyo nang antayin yung, kasi sa Lunes magkakaroon ulit ng hearing. Huwag nyo nang antayin yung Lunes. Idemanda nyo na. Ilapit, itakbo nyo na yan. Isampa nyo na yan sa Korte Suprema. Wala kayong mapapala dyan sa mga yan. So, tuwang-tuwa pa yung mga yan. Lalo ngayon, lumalabas na sila sa TV. Kung susundan natin yung argument ni Jason na sinabi niya, palakasan ng tahol. Anong pinakamalakas na tahol? Yung lumabas ka sa TV. Napapanood ng bossing nila yon. Ang lakas-lakas ng tahol ng bully ko. Di ba? Tingnan ninyo kung sino yung mga lalabas diyan. Yan ang aalagaan. Ni speaker. Nauna na kasing nasabi ng mga kongresista na posibleng sa Kamara na magpasko sina Celis at Badoy. Hindi tayo pinakinggan. Ang gusto lang nila, yung sagot na gusto nila na sagot. Kaya nga, alam mo, pansin nyo ba yung mga tanong? Nagtatanong sila, pero yung tanong nila, yung gusto nilang sagot. Pag hindi nila nakuha yung gusto nilang sagot, nagagalit. Puro pa yes or no ang sagot, ayaw magpa-explain. O kung magpa-explain man, nililihis. Ewan ko ba talaga? Kung hindi naman nila gusto yung sagot, parang ang interpretation nila, pagsisinungaling. Pagsisinungaling at saka pakinggan nyo to ha, doon sa mga nanonood ng hearing sa Lunes. Anong sasabihin nila? Don't lecture us. Kita mo kaya tumanda ito ng walang natututunan eh. Sa tingin ko lang ha, kasi kung natuto kayo at tumanda kayo at may kinatandaan kayo, marunong kayong makinig. Kaya nga hearing eh. Di ba? Hearing. Ano yung Tagalog ng hearing? Pagdinig. Ano bang ginagamit sa pagdinig? Tenga, di ba? Pagka may sinabi, don't lecture us. Di wag nyo nang tawaging hearing. Saying na lang. O Congress saying. Puro kayo salita. Di ba? Totoo naman. Kaya yung itong mga matatanda na ito, na walang nakakatandaan, yan ang mga takot na pag may sinabi ka, don't lecture us. Ito yung mga salita ng mga matatanda. Iho, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Di ba? Parang ganun yan.
Don't lecture us. Ang tagal na namin dito. Iho. Papunta ka pa lang, pabalik ka na. Kung ako, sasagutin ko yan. Kung tama ka, dapat hindi ka bumabalik, dire-diretso ka. Kaya ka bumabalik, mali yung pinuntahan mo. Tanga, sorry. O, di ba? Kung ikaw talaga ay may kinatandaan, marunong kang makinig. Kung mali yung kanilang sinasabi, pasok dito, labas dito. Pero hindi lahat ng mga sinasabi ng ibang tao, lecture. Hindi kayo open eh. Hindi kayo open-minded. Ako kayong mga matatanda, oo. So we opted to file a case to the Supreme Court. Desisyon daw ng mga hosts na maghanggang Siyempre, nasa TV. Mainstream media. Kung susundan ko yung sinabi ni Joy Sonsa, sino malakas ang tahol? Yung nasa TV. Ay makikita to ni Speaker. Alam ka namang hindi manood ng TV si Speaker. Alam ka namang hindi marinig ang tahol. Ang lakas niyan. News 5 yan eh. Dinig-dinig ang tahol. Maraming ipapakita rito. Tingnan nyo na lang kung sino ngayon na malakas kay Speaker. Pero nanindigan si House Committee on Legislative Franchises Chairman Gus Tambunting na hindi sila madadala sa mga ganito. Walang pakialam sa'yo. Yan si Tambunting. Sabi nga niya, hindi sila madadala dyan. Talagang gugutuming kayo dyan. Mag-isip-isip kayo, ka Eric, kailangan kayo ng kailangan ng lakas nyo. Sabi nga ni Attorney Panelo, kailangan ng lakas ninyo. They're used to this, no? And alam po ninyo, at times you know, we don't know what their intentions are. If that is done to persuade the committee, I really don't know. Sabi niya, hindi natin alam ang intention. Hindi, wala na tayong pakialam sa intention nila kung intention nila to persuade the committee. Siyempre, talagang ipe-persuade. Sino ba naman loko-loko hindi mo gusto i-persuade yung committee na wag kang ikulong? Kahit naman sino. Masama ba yun? Hindi. Ang sabi dito, pakinggan. Pakinggan sila. At kung may kasalanan, idemanda sila ni Speaker. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin isinisiwalat ni Ka Eric ang kanyang source sa Senado sa umunay 1.8 billion pesos na travel fund ng opisina ni Speaker Martin Romualdez. Ni Irene, may bonus yan. Tingnan nyo kung sino yung mga lumalabas dito. Nanindigan naman ang abogado ng SMNI na wala silang paglabag sa kanilang franchise, automatic revocation ng parusa sa Tatayo ba ito si Ka Eric kung meron siyang mic? Walang mic eh. Mga sinasabing paglabag. Kung may violation man, at least i-comply ang bigyan ng pagkakataon na i-comply yon. And kung assuming na mali yun, at least may due process pa rin. But hindi pwedeng, alam mo, kaya gusto ko sana i-demanda na lang. Ako sa totoo, matutuwa ako kung i-demanda nila si Ka Eric. At least meron siyang patas ang laban doon, nakakapagsalita. Dito wala. Magsalita ka, don't lecture as ang isasagot sa'yo. In this case, hindi natin na-avail yung due process na kailangan ng SMNI. Palagay ko naman po, our records will bear us out. Due process was definitely according to them. Ay, kayo na humusga. Ako magtatanong lang, sir, ha? Tatanungin ko yung mga nanonood sa atin. Naniniwala ba kayo sa sinasabi nito? Naibigay daw ang due process? Naibigay ang due process kay Ka Eric tsaka kay Badoy? Ay, kayo na humusga. Ngayon, SMNI naman. Si Kibuloy, wala dun. Nilantad. Ito si Castro, nilantad ang kaso ni Kibuloy. Anong koneksyon doon sa bilyon na travel expenses di umano ni Speaker? Anong koneksyon ng kaso ni Kibuloy? Yung ba yung due process na sinasabi ninyo? Ewan ko lang. Kung yun ang due process ninyo, ay sorry po, mali ako, bobo lang. No, pero kayo natanungin ko, nakuha ba nila yung due process? Ewan ko sa inyo.
every time that they wanted to speak, they were given that privilege. Talaga? O kung gusto raw nila magsalita, nabibigyan sila ng privilege. Okay, kayo na. Sa mga nakapanood, kayo na sumagot. Kung nagsasabi ng totoo tong congressman na ito o nagsisinungaling. Hindi ko po kayo ipe-persuade. Kayo pong bahala. Panuorin ninyo. Kayo humusga kung sinungaling ba siya o nagsasabi ng totoo. Kung nakapagsalita. Fair enough. Tinatanong ko ang mga manunood dito. Sa mga manunood ng replay, comment down below. Kayo sumagot. Nagsisinungaling ba tong congressman na ito? O nagsasabing totoo? Hindi naman tayo maghuhusga eh. Kasi hindi naman tayo husgado. Hindi ko naman katulad yung iba na nanghuhusga. Hayaan natin mahuhusga ang mga taong bayan. Di ba? As long as they were recognized accordingly. Nagbabalita mula sa frontline, Maria. Hindi, no? Sabi ni Gina PH, saan si Tamba? Bakit hindi siya? Kaya nga eh. Hindi ko alam eh. Ba't pumasok-pasok tong mga to? Ang sinabihan, kung hindi man totoo yung travel expenses, si Speaker. Si Speaker wala. Sila umiipal. Hindi ko alam anong meron. Ito ba'y konektado sa sinasabi ni Jason sa palataasan ng tahol at palakihan ng envelope kasi ang matatanggap pag malakas ang tahol? Hindi ko alam. Nagtatanong lang po, ha? Ito. Papakita ko naman sa inyo, ha? Tingnan natin. Sabihin ko sa inyo, ang batas, pag in-apply mo sa isang tao, dapat applicable sa lahat. Okay? Ito, may papakita ako sa inyo. Kasi yun talaga yung gagawin niya for sure. Ito, kilala nyo itong congressman na ito. Naging congressman lang yan dahil party list eh. Iba naman ang mandato nito eh. Iba kasi yung talagang elected ng kanilang distrito. Ito, inelect yung kanilang partido at sila kanilang party list. Kaya na ano lang yan. Kaya tanggalin na dati ang party list na yan eh. Kasi trabaho niya yun at nasa Congress siya. Pero ako, I swore under oath na I would tell the truth and that is the truth. Si Raul Manuel ay recruiter din ng NPA. Ayan ha. Disclaimer lang, hindi ko po nakita. I swear, under oath, ibig sabihin, ang lakas ng loob niya. Pwede siyang mademanda ron, pwede siyang ikulong. Under oath. Ikaw, Raul Manuel, recruiter ka ng NPA. Na NPA na kalaban ng gobyerno, na NPA na maraming napatay na mga Pilipino. Di umano. Maglolokohan pa ba tayo? Yan, sinabi rin ni Sara. Ngayon, ito yun. Kung totoo, at ito'y inimbestigahan sa Senado, bakit kayo Kongreso, kayong House, kayong lower house, ang dami niyong iniimbestigahan? Ngayon, iniimbestigahan nyo na SMNI. Pati si Ka Eric pinaano nyo. Si Ka Eric, bunganga lang ang ginamit. Bakit ito recruiter ng NPA? Di umano. Totoo man or hindi, bakit hindi nyo imbestigahan? Ba't di nyo patawag? Di ba? Simple lang. Ako hindi ko huhusgahan kung totoo na recruiter to ng NPA or hindi. Sa akin na lang yon. Pero the fact na may ganito, sino ba ang mas mabigat na nagawa sa taong bayan? Kayo nga humusga? Sino mas mabigat? Kung hindi totoo yung sinabi ni Ka Eric, sino mas mabigat namin nagawa sa taong bayan? Sa pangkalahatan, yung recruiter ng NPA o yung nagkalat ng fake news di umano, kung sakaling fake news nga. Ba't di nyo ipatawag?
Ba't di nyo ipatawag? Bakit hindi nyo imbestigahan? Hindi, kasi ito may mga nagsasabi kasi idadahilan niya, hindi ito lalabas, hindi ito lulutang kasi may parliamentary immunity daw. Merong parliamentary immunity. Bakit kay Tebes? Hinusgahan nyo na agad. Ang bilis nyong hinusgahan, wala pa nga. Eto, andyan na matagal na pong yan. Na ito'y recruiter ng NPA, matagal nang sinasabi. Ba't hindi nyo maimbestigahan? Hindi, ito, sa akin lang to may nagsasabi sa atin, may nag-message. May source tayo. Baka mamaya pasiwalat yung source natin. May nagtatanong. May mga nagtatanong na baka takot silang imbestigahan. Kasi ito dapat iniimbestigahan ng Ethics Committee. Di ba? Kung si Tebes na imbestigahan, ba't ito hindi maimbestigahan? Kita nyo kung gaano sila ka-double standard? May nagsasabi na naalala ko yung binanggit dati ni Tebes at nilabas naman niya yan sa kanyang Facebook na itong baka takot sila sa Makabayan Black. Kasi alam no Makabayan Black yung buntis-buntis issue. Hindi natin alam kung totoo yun o hindi. Pero meron daw dyan na buntis magkapatid. Naalala nyo yun? Niligawan nyo isang kapatid na buntis. Pumunta dun sa kapatid na buntis. Di umano. Tapos hindi sinusuportahan. Ba't hindi nyo pa ethics yun? Sinabi yan ni Kong Tebes. Di ba? Naalala nyo? Baka daw, pag pinaimbestigahan, syempre, maraming alam sa Kongreso to, Makabayan Black. Alam nyo na nangyayari ngayon di ba? Sino bang bumibira kay Sara? Makabayan Black. Tama or tamang-tama? Tanong lang po, mamili kayo doon. Obvious naman, sino ba? Sino bang nagli-lead ng way para banatan si Sara? Makabayan Black. Kaya hindi nila to mababanatan. Dahil baka maraming ibulgar. Isa dyan, baka ibulgar yung Baka mamaya sumang-ayon kay Tebes. Magkapatid, binirada. Di ba? Parang ang hirap imaginein no? Magkapatid, binirada. Hindi ko ma-imagine. Kasi yung ex ko, kapatid, lalaki. Joke lang. Tinuhog Gina PH, yung magkapatid tinuhog. Mahirap yun. Baka mamaya kumawala ng salita, sumang-ayong kay Tebes. Tapos sila dyan. Hindi, ako parang double standard. No? Bakit? Yung kay Tebes, hindi pa naman napapatunayan, tinanggal agad. Sinuspindi agad. Ba't hindi nila makagawa dito kay Manuel? Ba't hindi nila maimbestigahan? Ba't hindi ipatawag? Kayo sa Senate, ba't hindi nyo ipatawag si Raul Manuel? Kayo, Kongreso lalo na, ba't hindi nyo ipatawag si Raul Manuel? Patawag kayo ng patawag dyan. Yung sarili nyong bakuran, may dumi, may tae. Hindi. Kung totoo yan, di ba? Ano ba yan? Dumi yan Mas madumi yan kaysa dun sa sinabi ni Ka Eric. Ba't hindi nyo linisin yung sarili nyong bakuran? Tama? Yan ano iisipin ng tao? Kayo humusga. Kung mali ako, sorry, bobo lang. Kayo na matalino. Pero ano iisipin ng tao? Double standard kayo. Pagkaaway ninyo, pinapatawag nyo. Pagkakampi ninyo, kahit mali,
Kahit may paratang na recruiter ng NPA na kalaban na matindi ng gobyerno, hindi nyo papatawag, hindi nyo iimbestigahan. Oh. Pataas. Nagawa nyo kay Tebis eh. Nagawa nyo kay Ka Eric. Bakit? Dahil napapakinabangan nyo para bumanat kay Sara? Tanong lang po yun, ha? Hindi po kayo mga kongreso tinatanong ko, yung tao. Hindi kaya? Anong sa tingin ninyo? Sa mga manunood sa akin, anong sa tingin ninyo? Kaya dapat isigaw nyo rin. Kung pinatawag nyo, kung nahusgahan nyo agad si Tebes, kung napatawag nyo sila Ka Eric, sila Badoy, nahuhusgahan na agad si Kibuloy. Matindi ito. Oh. Di ba? Yeah, isigaw nyo rin yan. Ipatawag to. Wala na tayong pag-uusapan pa. Tapos na. Pakitan ninyo. Ako sa akin. Sasaludo ko sa mga congressman. Kahit si Romualdez pa ang magpatawag dito, saludo ko. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, sasaludo ko sa inyo. Kahit si Marcos pa yan, si Romualdez, patawag nyo yan sa Kongreso. Ito na ang pag-asa nyo, ipakita sa taong bayan na kayo ay mas concerned sa publiko, sa mga Pilipino, sa masa, sa kapayapaan. Ngayon yung papapatunayan na kahit na nasa bakuran ninyo yan, kaya nyong ipatawag. Diyan sasaludo ko, sasabihin ko, you are not a weak leader. You are a strong leader. Di ba? Kasi simple, pinakita ninyo. Napakita nyo sa taong bayan. Pero pag di nyo napatawag yan, ano maiisip ng tao? Takot kayo, baka may maibulgar. Takot kayo, baka may ibulgar dyan sa Ethics Committee. Takot kayo kasi double standard kayo. Di ba? Eto na po ang pagkataon nyo. Napatunayan, kayo ay patas. Antayin natin. Antayin natin. Pasok tayo. Patumpik-tumpik. Ito. Pakinggan nyo mabuti. And I stand corrected kung mali ako, na merong Congress na nagbalik ng kanilang pera sa National Treasury. Nako. At the end of the year. Usually they obligated, kanya lang kinukuha yung mga pambonus ng mga empleyado, pambonus ng mga congressman, at kung ano-ano pang pinagkagastusan. Ang tawag dyan sa government accounting and budgeting, you obligate the savings so that you don't have to return it to the National Treasury. Ito yan, papaliwanag natin itong sinasabi ni Jason sa. Naalala nyo may discrepancies, merong pagkakaiba, yung hiningi nilang budget. Yun yung sinabi ni SAS. At ngayon naman ay parang kino-confirm ni Jason sa. May hiningi silang budget pero ang nagastos lang nila maliit. Bilyon ang hiningi, milyon lang ang nagastos. Yan yung pinagmamalaki ng mga congressman. Fake news kayo, Ka Eric, kasi walang bilyon. Ang nagastos nila, milyon lang. Naalala nyo yon. Pero ito yung sinasabi ni SAS at ito ngayon ang sinasabi ni Jason sa. Savings yun. Itong savings, wala siyang nadinig na ibinabalik sa gobyerno. Anong ginagawa sa savings? Wala pala akong bulsa. Bulsa! Para saan? Ito yung mga pinapamasko. Binibigay sa empleyado. Narinig nyo, sinabi ni Jason sa. Inuulit ko lang. Yan po yun. Kaya po, yung sinasabi nila, ito pinagtatalunan. Fake news si Ka Eric kasi milyon lang ang nagastos pero bilyon ang hiningi. Mali. Sinadya po yun, hindi po yun maganda. Kasi pag malaki ang hiningi at maliit ang ginastos, hindi na ibabalik. Patapos na ang taon. Paano mo ubusin yung bilyon?
Dito nga natin makikita mga kaibigan na hanggat hindi nga napapalaya at nasa kulungan si Ka Eric at si Ka Badoy ay talagang mag-i-strike ang taong bayan at hindi nga nila papayagan ang mga tambaluslos na mga politiko na ito na maghari-harian sa bansang Pilipinas dahil talagang sobra na ang pangangamkam nila sa bansang Pilipinas. Baka matapos ang administrasyon na ito kung hindi pa kumikilos ang taong bayan ay siguradong kolelat at maghihirap tayo ng bonggang-bongga. Kaya ngayon pa lamang ay pakita natin ang matinding suporta sa ating mga namamahayag ng katotohanan at nagsisiwalat ng mga baho sa loob mismo ng Malacanang. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.